We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Exclusive! Buntis ug usa ka lalaki nga namaligya og ilegal nga butane canisters arestado sa NBI 11. Duha sa tulo ka sospek sa pagpamusil sa usa ka doktor sa Buluan, Maguindanao del Sur misurrender na. Usa niini menor de edad. Tricycle driver sa Cagayan de Oro City patay human gidunggab sa iyang kaubanang driver, human giuyab kuno sa biktima ang kaipon sa sospek. Og GMA Regional TV, subling napili nga Best Regional TV Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Prosperidad, Agusan del Sur. Arestado ang usa ka buntis ug usa ka lalaki human napalitan og illegal nga butane canisters atol sa bypass operation sa National Bureau of Investigation Region 11. Ari exclusive report ni Jandy Esteban. Sa NBI kami ha, sinuhuli ka namin. Sikop sa bypass operations sa NBI Region 11 ning buntis nga tindera. Human na maligya og illegal nga LPG refilled butane canisters sa Proc 5A Barangay Batida, Pangi, Davao City. Giadtuan sab sa mga ahente ang laing tindahan sa susamang lugar. Napalitan sab og illegal nga butane canister ang tindero. Gipangkumpiskadayon ang mga illegal nga baligya. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Agent Eli Lianyo, ang spokesperson sa NBI 11 nga mausay nanguna sa operasyon, kini pinasikat sa reklamo sa manufacturer sa ilahang opisina human masayran ng illegal nga produksyon ug pagpamaligya niini. Nakita mo, by the look itself, wala siyang seal, wala siyang cover, pero it has contained. May laman siya. So, ibig sabihin, dumaan to sa backyard industry natin, yung mga tinatawag na unscrupulous individuals who are engaged in the illegal manufacture and production of this LPG canister. Delikado usab daw kini. Pag magamit mo ito, delikado talaga sa buying public. Kasi the moment that magkaroon ng gas leak, kasi hindi naman talaga ini-inspection, simple gas leak nito ay would create a big explosion and would eventually create a big fire. So, delikado talaga. Ang dinakpang buntis, igo na lang sa paghilak. Igo na daw siya na maligya. Pero manong na maligya ka? Tindera lang good ko. Ning laing dinakpan, napugos na daw siya og palit kay nahutdan na siya og stock. O kabalo jud ko na bawal ma'am unya ang ako wala man pud sila nag-deliver. Actually ako kay puro man pula ako kabalo man na bisag saklit tanawon sa ebidensya. Puro jud na pula ako Ya wala man sila nag-deliver. Simpre na ini-approach ako ni palit ng pugo. Miagi sa surveillance sa NBI ang mga tindahan hangtod sa gikasa ang operasyon. Kapin 283 ka illegal butane canisters ang ilahang nasakmit. Kaso paglapas sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Miabot sa halos gatos ka magbanay ang nasunugan ug panimalay sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City kagahapong adlaw. Atong saro ng detalye na ini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, nanawagan ang mga banay nga apektado sa sunog nga matabangan sila sa ilang mga panginahanglanon aron na makapatindog sila pag-usab og ilang balay. Dinhi sa gym sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City, temporaryong nagtinira ang 99 ka banay nga nasunugan og balay adlawng Huwebes.
Sagad kanila, tapot lawas lang ang nasalbar. Sa pinakaulahing tala sa barangay, 51 kabalay ang totally damaged ug duha ang partially damaged. Lakip sa mga nasunugan ang banay ni Amalia Sugian. Emosyonal kini, sanglit pipila matud pa sa ilang alaga nga mga hayop ang namatay sa sunog. Gani samdan matud pa ang iyang anak, dihang gipaningkamutan ni ini og luwas ang ilang mga alaga. Nasamad murag nakuan sa dinhi samad kay kuan naman kana. Pagdagandagan niya ba kay pandakpon lagi niya mga iring na kuan ang tulog pagabuntag ang tulog gyud man nangamatay na gid siya ma'am. Ko sige lagya kay palangga gid niya ma'am. Patay sab ang mga alagang hayop ni Alberto. Pag abot na ko pag rescue na dire na luwas na duha mura daw. Ang uban patay. Samtang padayon gihapon ang investigasyon sa kabomberohan sa hinungdan sa sunog nga miabot sa 4th alarm. Isa pod sa bahin sa electrical. Dayon kato dayong isa pod nga gina-claim nila nga napoy nag-welding nga napasagdan. Pipila ka mga residente nga nasunugan ang namalik dinhi sa ilang panimalay aron kuhaon ang mga pwede pa nilang mapuslan. Apan sa atong makit-an totally damaged gayod sagad sa mga balay. Busa panawagan sa mga residente nga matabangan sila nga makapatukod pag-usab og ilang puy-anan. Bisag mga kahoy na lang sa para maka nahinay mig tukod, tagaan mig kanang sin, kahoy para pagpabarog lang dito gihapon bahalag ano lang kanang sana payag-payag lang. Amog yung goal dere is mapatukod sila bisag temporarily kung asa ilang area kay we cannot sustain for so long pud gyud no nga magdugay gyud sila dire. Apan sumala sa barangay Kagawad sa lugar, una tugutang mobalik ang tanang nasunugan, kinahanglan mabutangan og access road ang lugar. Gani ginahisgutan na matud pa nila kini kauban ang lokal nga kagamhanan. Maglisod gyud ang atong fire truck og sulod kay wa gyud dalan nga insakto. Lesson learned pud ni nato no especially sa kanami nga anak nga cases nga magbutang gyud og dalan. Sara sa atong makit-an, duna nay tagsa-tagsa ka mga tent ang mga banay nga naa dinhi sa evacuation center. Miabot na sab ang tabang gikan sa DSWD-10. Samtang daghang mga sinina ang gidonar ngadto sa mga apektadong residente. Apan sumala sa mga naa dinhi, wala daw mga sinina nga pambata. Busa nang hinaot sila nga dunay mga modunar ug mga sinina nga pambata ug mga gamit sa panluto. Sara. Okay, daghang salamat, Abby Caballero. Duha ka mga sospek sa pagpumusil sa usa ka doktor sa Buluan, Maguindanao del Sur ang misurrender na sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Misurrender na sa kapulisan ang duha sa tulo ka sospek sa pagpamusil sa 28 anyos nga si Dr. Charmaine Baroquillo niadtong February 3 sa gabi sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ang mga sospek misurrender sa Buluan Municipal Police Station niadtong February 14. Sumala sa kapulisan, human sa krimen, may diretso sa barangay poblasyon ang usa ka sospek, samtang ang kauban niini may diretso sa barangay Pandag. Dito na nila gitugan sa ilang pamilya ang hitabo, rason sa ilang voluntaryo nga pag-surrender. I already discussed this matter with Colonel Sermese. Sabi niya even with the surrender of two persons of interest, hindi pa naka-close ang investigation. Kasi kailangan din nating i-verify kung totoo na sila nga yung may gawa. Palauman pasab sa kapulisan ang investigasyon. Ilabi pa nga minor de edad ang usa sa mga sospek nga misurrender. Sa karon nagpahigayon na og manhunt operation ng kapulisan sa ikatulong sospek. Kinsa nalang bigit usab sa managlahing robbery murder cases sa mga kasikbit nga lungsod. Sumala sa LGU, gipasabot sa kapulisan nga isolated case ang nahitabong pagpamusil. Nagkaroon tayo ng immediate na pagpupulong with the Philippine Army at Philippine National Police after that pangyayari. Hindi siya pattern. These are still considered as isolated case. Sa karon, nagmuntar na og dugang nga safety and security measures sa lugar sa insidente. And then nagdagdag na rin tayo ng mga additional solar lights. Ang mga solar lights na hindi gumagana ay we already tried to connect it directly sa power provider, that is the electric cooperative. Nakatakda sab sila nga mohimo og Memorandum of Agreement tali sa probinsya sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ug North Cotabato alang sa dugang seguridad. We already drafted the initial na Memorandum of Agreement that will be signed by the different governors. Yun siya yung Inter-Province Road Security Agreement.
Samtang nakadakdang mo pa ilawom sa operasyon si Dr. Charmaine kinsa anaa sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang kabanay ni Dr. Charmaine. Apan nagdumili una sila nga motubang sa kamera. Sa Facebook post sa iyang amahan, nangayo kini og pag-ampo sa iyang mga kabanay og higala nga magmalampuso na ang ipaygayong operasyon sa iyang anak. Aduna na sa gihatag nga assistance ang probinsya sa Maguindanao del Sur ngadto sa kabanay ni Dr. Charmaine. Si Dr. Charmaine, usa ka doktor sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Anda matud pa ang mga residente sa Ground Zero o sa Zone 1 Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nga mibakwit tungod sa landslide nga mobalhin gikan sa evacuation center paingon sa ilang temporary shelter area. Kinihuman dili na sila tugtan nga makabalik pa sa maong lugar. Ano ang report ni Argil Relator? Luyo nga na biktima na sa 2008 major landslide sa Zone 1 Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, si Agapita Tulio. Mibalik gihapon sila ug tukod og balay sa lugar. Apan wala damha nga niadtong February 6, mahanaw na sab sa landslide ang ilang balay ug tindahan. Kami rin gusto sir kay ganahan magud mi sa Masara kay Bugnaw. Tapos gwapo ang kami tanan dito nagkaiusa, tapos ang tubig, di nami wag ang nature ang tubig bagikan sa bukid. Kami rin gusto. Muto nga nagbalay mi dito, tapos nagtuo mami nga wala na kay dugay na bayato no. Apa nahimo siyang emosyonal, iyang hinumdom kung unsa ka maayo ug hapsay kaniadto ang ilang gibiyaang komunidad sa Masara. Abitalan na kayo. Abitalan sir, pura namin mga igsuon. Tapos kayo labita na. Anak lang. Peaceful lang mong lugar. Lisod man ang ilang pagbiya sa lugar. Apan anda matud pa siya uban sa iyang mga silingan nga mosunod sa mando sa gobyerno. Human gideklara na nga wala gayoy tugtan nga makapuyo sa Ground Zero. Oo, bisag asabi ibutang basta gana ng balay. Pero kamo na pumunta na ibalik sila. Dili na siguro sir, dili na siguro may bubalik. Uban sir, oy kay wala naman jud may panginabuhian sir. Nahurot man jud among kuan dito sa kuan among saligan na baya sir kay tindahan, nya ay trabaho kong bana. Narami dito among tindahan nako ara pod. Mukuan gihapon mauban mi sir bisag asa mi mo ibutang. Sa karon, parayon pa ang pag-andam sa relocation site sa Barangay Elizalde nga tukuran og Tent City nga mo'y mahimong temporary shelter area sa mga apektadong residente. Dunay 15 days lang ang gimando ang DepEd sa evacuees nga magtiner sa mga eskwelahan. Apan, we are willing no to go into a negotiation kung wala pa talagang nahanap. Sa dato sa MDRMO Maco, as of 7 p.m. February 15, niabot na sa 92 ang ihap sa na-recover nga patayng lawas sa Ground Zero. Lakip ang mga parte sa lawas nga nakalutan. 36 pa ang padayong ginapangita, 31 ang wala pa nailhan, 14 sa maong ihap ang una na nga temporaryong gilubong sa Maco Public Cemetery. Lapas usa ka gatus pa ka rescuers ang padayong nagapahigayon og retrieval operation sa Ground Zero. Hoping na we will makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon sir. Pero yung target natin sir, dapat makuha lahat yung reported missing. That's our sir, nga ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. Gawas operasyon sa Ground Zero, palayon sab ang rescue operation sa mga hayop nga gipangbilin lang sa mga komunidad. Sumala sa Provincial Veterinarian's Office sa Davao de Oro, dili moubos sa 50 ka mga iro ug iring ang ilan ang na-rescue. Gipamutang una ang rescued animals sa shelter area kung asa sila giatiman o gihatagan og mga bitamina. We are going to continue the rescue. So far, we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs. Kauban si Melco Luminares ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao.
usa ka sikat driver sa Cagayan de Oro City ang patay human nga gidunggab sa iyang kaubang driver asab. Suspect daling nadakpan sa kapulisan. Kapulisan ginalantaw nga posibleng love triangle ang motibo sa krimen. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 50 anyos nga biktimang si Joffrey Romero, sikat driver o residente sa barangay FS Catanico sa Cagayan de Oro City. Human gidunggab sa makadagang higayon sa iyang higala. Ang insidente nahitabo sa barangay 27 sa syudad kung asa nakahiagom og dili moubos sa tulo ka mga samad dinunggaban ang biktima. Sa gilusad nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Kugon, nadakpan ang suspect nga nailang si Edwin Dalman, 39 anyos, sikat driver sab. Okay, wala na to nabtan ng suspect dito. So nakandak kita o kuan follow-up operation o hot pursuit operation. So successful po na to nga nasikop ang kuan kriminal. Matod sa kapulisan, usa sa mga anggulo nga ilang ginasubay, ang love triangle ang motibo. Human nagselos matud pa ang suspect tungod giilog kuno sa biktima ang iyang kanhi kaipon. Depensa sa suspect nga si Edwin, self-defense matud pa ang iyang gihimo, sanglit giunhan kuno siya og bunal og tubo sa biktima. Muto nga pag kanya naparta may pamiro. Gisundan pa man kanya dito sa ithing sir kay gusto ko niya bunalan gid niya atong tubo. Muto nga wagi ko ka sir. Nawiran ang tubo nga ibunal unta sa ako. Pagawin nako, nawiran na akong kutsilyo. So ay pagduwa-duwa dito na idunggab kay iya na bunalan niya akong ulo. Sa aligasyong love triangle ang rason, ang tubag sa suspect. Wala man na sir. Kung totoo na ba ako di askuan, si mana nakapindi ako sa lula. Kung ako uli-uli ito skuan, balay sa asawa ito sa bulwa. Kasong murder ang gipasaka sa kapulisan, batok suspect. Diligid na sila mag-inom-inom sa mga dalan-dalan. Kay isa po na siya sa mag-hospital sa kuan, muinit ang ulo, muinit ang kuan. So kung pwede, dili lang ni sila dilipod kuan kanang magpadala ta sa atong kuan kainit sa atong ulo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Subling napili ang GMA Regional TV isip Best Regional TV Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. Mga personalidad o programa sa GMA Network giilasab. Ani report. Big winner ang Kapuso Show sug personalidad sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards sa Trinity University of Asia. The Platinum Stallion Media Awards goes to GMA 7, GMA Network. Subli-sab nga gila ang GMA Network isip TV Station of the Year. Ang award gidawat ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Kauban ang uban pang opisyales sa GMA Network, personalidad ug artista. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe L. Gozon, our President and CEO, Gilberto R. Duapit Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year sub ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program. Female News Anchor of the Year ang anchor niini nga si Vicky Morales. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio sa State of the Nation. Si Emil Sumangil ang Best Public Service Program Host alang sa resibo, walang lusot ang may atraso. Ug si Martin Javier isip Best TV Sports Program Host. AM Radio Station of the Year usab ang Super Radio DZBB. Unang hirit ang Best Morning Show. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook. Family Feud ang Best Game Show. Ug Pepito Manaloto ang Best Comedy Program. Best Primetime Drama Series ang Kapuso Prime Serye nga Royal Blood. Ug ang bidang si Rian Ramos ang Best Primetime Drama Actress sa iyang iconic role as Margaret. Si Kapuso comedian Po Kwang ang Best Variety Show Host sa TikTok Lock, nga gidawat sab ang Comedy Film of the Year Award alang sa Becky and Badette. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega
alang sa kapuso prime drama nga Hearts on Ice. Child Star of the Year si Ewan Micael sa pelikulang Firefly ug Director of the Year ang direktor niini nga si Zig Dulay. Giilasab si kapuso primetime queen Marian Rivera isip Film Actress of the Year sa pelikulang Rewind nga bidaog sab isip Best Drama Film of the Year. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Banay sa usa sa mga namatay sa pagpamomba sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong Disyembre. Mapasalamaton sa nakabot nga hustisya sa maong panghitabo. Aning report. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa ka pampublikong sementeryo sa Bansalan, Davao del Sur sila Tatay Quintin Arumen uban ang iyang banay nga ginaplastar ang lubnganan ni Evangeline Arumen. Ilaha kining gipatukuran og mosoleo pagpakita sa ilang dakong pagmahal kang Evangeline. Si Evangeline o ading sa iyang banay og suod nga mga higala ang usa sa mga namatay sa walay kaluoy nga pagpamomba sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City, Desyembre sa miaging tuig. Ang pagpamomba nahitabo atol sa pagsaulog sa Santos nga misa sulod sa gymnasium sa Mongtunghaan nga gikaangol sa dili moubos sa 40 ka mga individual. Presko pa para sa pamilyang Arumen ang trahedya ug hantod karon di pa nila madawat ang pagkawala ni Evangeline. Noon pa na sana mabigyan ng hustisya ang anak ko. Sapagkat, alam mo naman, parents tayo, mahal naman natin yung ating anak, di ba? Hanggang ngayon nga, napapaiyak ako pag ini-interview niyo ako eh. Okay. Normal. Parang napakasakit pa rin sa akin, sa amin, na pamilya na pagkawala ng aming anak. Apan sigon sa kasundaluhan, ilan ang napatay ang ulahing sospek sa mong pagpamomba. Sa ilang gilusad nga operasyon, Batok Dawla Islamia Maote Group sa Lanao del Sur niadtong Enero, kung asa siyam ka mga miyembro sa teroristang grupo ang napatay. Tulo matod pa niini adunay direct involvement sa nahitabong pagpamomba sa MSU Marawi. Usa na niini si alias Engineer nga mo'y nag-assemble o naghimo sa bomba nga mibuto sa tunghaan. Sa maong balita, dako ang pagpasalamat ni Tatay Quintin. Nakabot na kuno ang hustisya para sa iyang anak. Well, una sa lahat po ay nagpapasalamat ako. Sa may emotional pa ako. Sige lang po, opo. Nagpapasalamat ako sa pagkapatay ng mga bombers na yan sapagkat yan lang ang ating inaantay, di ba? Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kalbaryo sa mga motorista ang pag-agi sa Maa Diversion Road tungod sa nagparayang construction sa flyover sa Davao City. Tungod niini gipalapda na sa DPWH Region 11 ang kalsada aron dili magkulgot ang dagan sa trapiko. Ano ang report ni John D. Esteban. Kini ang dagan sa trapiko sa Carlos P. Garcia Highway sa Maa, Davao City, labi na kung peak hours. Bumper to bumper. Doon naman go'y ginatrabaho nga flyover sa lugar. Ang resulta, daghan ang malate sa tagsa-tagsang lakaw. Problema ang traffic dinhi sa Carlos P. Garcia Highway, partikularmente dinhi sa may Maa. Tungod ining ongoing project nga flyover. Giokupar na magud ini ang duha ka lane. Pero sumala sa DPWH Region 11 nga parayon usab ang ilahang road widening project aron maminusan ang pagkulgot sa dagan sa trapiko. Ginauna sa ginato ang pagwiden sa dalan. Okay, para maghata to give way to the construction of the coping labi na diri sa side padulong sa Shrine Hills. Sa drone shot nga kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang konstruksyon sa mga pundasyon sa proyekto. Ang flyover anaa sa 1.7 kilometers nga gipondohan og 600 million pesos. Kung kini mahumana, mao kini ang mamahimong longest flyover sa Mindanao. Mas taas sa Tagum City nga kasamtangang naggunit sa maong record nga 1 ka kilometro ang gilayon. Mismo dito sa mga structures na gibuhat nato karon, more on kato sa substructure, napulo ka columns na nga to ang nabutang. And then out of those 10 columns, tulo na ang dunay coping, katuganing medyo nagpalapad nga struktura sa taas. And then tulo ang ongoing ug upat pa ang wala na sugdan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Presidente Ferdinand Marcos Jr. mibisita karong adlaw diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Usa sa iyang mga gisuta ang kahimtang sa mga apektado sa pagbaha diri sa probinsya o rehiyon. Samtang iyang gipasalig nga andam ang gobyerno sa mga posibleng epekto sa El Nino. Ano ang report? Pasado alas 10 sa buntag, miabot si President Ferdinand Marcos Jr. sa Prosperidad Agusan del Sur ug unang gisuta ang kahimtang sa ginatukod nga soil laboratory sa probinsya. Among laboratorio ang usa sa mga main project sa probinsya karong tuiga nga naglaom nga makatabang sa agriculture production sa mga mag-uuma. Sigon ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr., miabot sa 200 billion pesos ang structural budget nga ilang gibubo og laeng 100 million pesos alang sa ekipo sulod sa laboratorio. Magsilbi kini nga testing site para sa mga yuta sa probinsya aron masuta kung unsa ang mga angayang produktong agrikultura nga itanom sa mga local farmer. Based on sa resulta ng laboratory testing ay makapag-formulate kami ng tamang fertilization program kung saan malalaman natin kung ano ba talaga ang bagay o anong klaseng tanim ang pwede sa isang klaseng lupain. Hindi po tayo mag-a-apply ng kung ano-ano mang abono or pesticide kung hindi po tayo nagdaan sa soil testing ng mga lupa sa different areas sa ating munisipyo dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soils laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Nagpahigayon sab og briefing ang Pangulo sa lideres sa Caraga Region sa epekto sa nasinating pagbaha. Gipasalig sa Pangulo ang tabang sa apektadong komunidad sa rehiyon. Gipangunahan sab sa Presidente uban ang Department of Agrarian Reform ang pag-apod-apod og e-titles og Certificate of Land Ownership Award ngadto sa kapin 2,000 ka mga mag-uuma sa rehiyon. Gi-turn over sab ang mga Certificate of Award ngadto sa mga nahimong farm-to-market roads o farm machineries o equipment nga magamit sa mga local farmer. Ligayang nagpapasalamat sa pamahalaan lalo na sa Department of Agrarian Reform sapagkat napabilis ang proseso ng pagpapatitulo ng aming mga homeland. Sumala sa Pangulo nga iyang gitutukan nga mapadali ang pagtrabaho sa DAR nga makatabang sa mga mag-uuma nga dugay na nag-antos aron mapanag-iyahan ang yuta nga ilang gitikad. Sa tuig 2023, gipasigarbo niya nga nakaapod ang DAR o gana sa sobra 90,000 ka e-title o CLOA. Receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. Gipangandaman sab kuno sa panggamhanan ang posibleng epekto sa El Nino nga moigo ug makaapekto sa mga mag-uuma. Hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti. Kauban si Makoy Sempron o Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay lawa sa usa ka babae nakaplagan sulod sa sako sa usa ka kanal sa Tagum City. Gil ang babae nga si Jeneline Zamora, 53 anyos, residente sa RTU Apocon, Tagum City. Sa investigasyon sa kapulisan, uling nakit-an ang biktima ni atong February 10. Doon na matud pa yung nakakita sa biktima nga nakiglali sa iyang live-in partner nga si Winnie Bailon, 48 anyos, kinsa gikonsidera sa kapulisan nga sospek sa krimen. Human ang 5 ka adlaw, napalga na lang ang patayng lawas sa biktima nga ana-ana sa state of decomposition ug dunay mga bunog sa lawas. Adlang Webes, giadtuan sa kapulisan ng sospek kinsa mihimakak pa apan ato sa investigasyon miangkon sa krimen hinungdan nga gidakop kini. Gipasaka na kini og kasong murder. Nagpa-pretend man siya una na dili siya mao ang suspect.
Pero later sa the course of investigation, mo pinpoint man dito sa iyahang paghimo. Samdan ang usa ka 11 anyos nga lalaking estudyante human nagguyod sa kalsada dihang gilabni sa mga kawatan ang iyang bag ug cellphone sa Midsayap, Cotabato. Ang insidente nahulikam. Ang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Sa pool sa CCTV ang pagkaumod ug pagkaguyod sa 11 anyos nga grade 6 student kanailang si alias Janjan sa National Highway sa Barangay Sadaan sa Midsayap, Cotabato pasado alas 12 Miyerkules sa Udto. Sa investigasyon sa Midsayap PNP, nagbakta sa kilid sa highway si alias Janjan gikan sa tulunghaan. Diyang gilab ni matud pa sa mga sospek nga sakay sa motorsiklo ang iyang cellphone, lakip ang bag niini. Gisulayan pa niya og ilog ang iyang cellphone gikan sa mga sospek. Apan wala na niya kini nakuha sang litdayong bisutoy ang mga sospek. Hinablot yung kanyang cellphone. So apan na since ng bata na hinablot ang kanyang cellphone is pinigilan niya ito na hindi sana makuha, no? Kaya nakalagad yung bata kasi on board sa motor yung dalawang suspect. Naguyod sa kalsada ang biktima hinungdan nga nagkapangus-pangus og nabunog kini sa paa ug nawong. Gani makita pa sa hulagway nga nagisi ang short pants sa biktima. Gilayon siyang gidala sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Minor bruises lang, although may mga pasakan yung parang gas-gas, no, sa kanyang hita, sa kanyang mayroon konti sa kanyang mukha kasi kumbaga nasubsob, no? Nasubsob yung kanyang mukha. Hinoon dunay persons of interest ng Midsayap PNP ug nasuta nga nalambigit sab kini sa nakilahang pagpanglungkab ug snatching incident sa Midsayap ug sa kasikbit nga mga lugar. Doon sa background namin sa suspects is involved din sila sa mga snatching incidents doon sa ibang and then 2021 based dito sa background natin is meron din silang robbery case. Same yung nila, yung parang modus nila mag-snatch ng cellphone. Wala na miluwat og pahayag ang pamilya sa biktima. Nagpadayon ng investigasyon sa otoridad sa insidente. Samtang ginahanay na ang kasong robbery batok sa mga suspect kinsa padayong gipangita. Kasi may persahan talaga na pagkuha ng so pwede tayong makapag-file dito ng robbery against sa dalawang suspect. Okay. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka kanhi sundalo sa Zamboanga City ug duha ka kaubanan arestado human nakuhaan og kapin 340,000 pesos nga kantidad sa gituang shabu. Samtang kapin 3 million pesos nga kantidad sa gituang shabu nakumpis kasab gikan sa duha ka lalaki sa Cotabato City. Ani report ni Efren Mamak. Balhug sa Zamboanga City Police Station 4, Kulyanan ang tulo ka mga high-value individual human kini madakpan sa buy-bust operation sa Zone 3 Barangay Talabaan, Zamboanga City. Sumala sa kapulisan, usa kanila ang 32 anyos nga kanhi miyembro sa AFP nga dugay na nga na-dismiss sa serbisyo. Ang mga sospek kinsa wala nagipanganlan sa otoridad, puros residente sa Zone 2 Barangay San Jose sa maong syudad. Gibana-bana ang mabot sa 50 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa 340,000 pesos ang nasakmit gikan kanila. Ang mga sospek kinsa walay pahayag, posibleng mag-atubang sa kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Cotabato City, arestado ang duha ka mga sospek sa buy-bust operation sa PIDEA, kapulisan ug NBI sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosary Heights 10 sa Cotabato City adlawng Miyerkules. Giila mga sospek nga sila Kuya Sansaluna Sangkala, 25 anyos, ug King Mantuang Ganoy, 23 anyos. Nakuha sa mga dinakpan ang anaa sa 500 ka gramo sa gituwang shabu nga mobalor sa kapin 3.4 million pesos. Sa karon anaa na sa kustodiya sa PIDEA BARM ang duha kinsa wala na mihatag og pahayag ug mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas da komisyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!